Napupuno ng putik at pira-pirasong bubong ang dating masiglang kainan ng pamilya, manlapas, na ngayon ay isang malungkot na paalala ng pananalasa ng bagyong hindi nila inasahan. Naramdaman ni Lyra Manlapas ang bawat butas sa kanyang puso habang pinagmamasdan niya ang pinaghirapan ng kanyang mga magulang na unti-unting nilamon ng baha at ngayon ay tuluyan ng winasak ng hangin. Humawak siya sa mga lumang kahoy na poste, pilit na pinipigilan ng luha, ngunit ang kirot sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa sugat ng bawat piraso ng sirang alaala. Anak, wala na. Wala na tayong natira. Bulong ng kanyang ina, si Aling Nena, habang niyayakap ang kanyang asawa, si Mang Tonyo, na nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nanlumo. Ang bawat salita ay isang dagok sa puso ni Lyra. Hindi lang ang kanilang kabuhayan ang nawasak, kundi pati na rin ang pag-asa para sa kinabukasan. Ang tumpok ng mga papel sa mesa na puno ng mga babala mula sa bangko at mga pautang ay parang lubid na pumulupot sa leeg nila. Isang linggo matapos ang bagyo, isang hindi inaasahang sulat ang dumating. Ito ay mula sa opisina ni Don Gregorio Alonzo, ang pinakamayamang may-ari ng lupa sa Batangas. Hindi nagtagal. Isang magarang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay at bumaba ang isang abogado kasama si Don Gregorio. Buong paggalang silang pinatuloy ni Lyra, ngunit ang kaba ay mabilis na bumalot sa kanyang dibdib. Lyra Manlapas. Simula ni Don Gregorio, ang kanyang boses ay malalim at walang emosyon. Narinig ko ang nangyari sa inyo. Ako ay may isang alok. Tiningnan niya ang gulat na mukha ni Lyra. Alam kong baon kayo sa utang. Ako ay handang burahin ang lahat ng inyong pagkakautang, pati na rin ang mga utang na naiwan ng inyong mga magulang, at bibigyan ko pa kayo ng pondo para sa pagpapagamot ng inyong ama. Ang alok ay parang musika sa kanyang tenga, ngunit may kasama itong lason. Sa isang kondisyon, ikaw ay pakakasalan ang aking apo, si Darius Alonzo. Napahinto ang oras. Ang mundo ni Lyra ay tila gumuho muli sa ibang paraan. Ikinasal sa isang taong hindi niya kilala at kay Darius Alonzo, ang lalaking pinag-uusapan sa buong Batangas bilang isang may kapansanan, isang estranghero na itinago sa mata ng publiko at tanging kailangan ay isang asawa upang magpatuloy ng angkan. Ang kanyang dibdib ay sumikip. Naalala niya ang mga pangarap niya, ang kanyang sariling pag-ibig na minsan nang nauwi sa wala. Darius Alonzo ay may kapansanan, hindi ba? Mahinang tanong ni Lyra. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Ngumiti si Don Gregorio, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tama. At kailangan niya ng isang babaeng mapagmahal at matapat na mag-aalaga sa kanya at magbibigay ng tagapagmana sa aming pangalan. Ikaw ang perpekto, Lyra. Ang iyong pamilya ay ligtas at ikaw ay may disenteng buhay. Ang mga salita niya ay bumalot sa kanya, parang isang makamandag na matamis na candy. Sa loob ng maraming gabi, hindi nakatulog si Lyra. Ang imahe ng kanyang mga magulang na naghihirap ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang alok ay kasuklam-suklam, ngunit ito lang ang tanging paraan. Naalala niya si Miguel, ang kanyang kasintahan noon, na nangako ng walang hanggang pag-ibig, ngunit iniwan siya nang kailangan niya ito. Ang kanyang puso ay nanigas. Wala nang pag-ibig para sa kanya. Ito ay isang sakripisyo. Isang umaga, sa harap ng kanyang mga magulang, inihayag niya ang kanyang desisyon. Pumayag na po ako, Inay Itay. Sumiklab ang protesta at luha mula sa kanyang mga magulang. Huwag, anak. Hindi namin kayang makita kang magsakripisyo ng ganyan. Ngunit matigas si Lyra. Ito po ang huling pagkakataon natin. Gagawin ko ito para sa inyo. Sa bawat salita, tila may bahagi ng kanyang kaluluwa ang namamatay.
Kinabukasan, habang inihahanda niya ang kanyang mga gamit, hindi niya maiwasang sulyapan ang lumang litrato ni Miguel na nakasabit sa dingding. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi mo kailanman naintindihan, Miguel. Pulong niya. Ang pag-ibig ay isang karangyaan na hindi ko kayang ipaglaban. Iniwan niya ang Batangas na may mabigat na puso. Ang kanyang bagahe ay puno ng kaunting damit, ngunit ang kanyang isip ay puno ng pagdududa. Pagsapit ng gabi, huminto ang sinasakyan niyang kotse sa tapat ng napakalaking gate ng mansyon ng mga Alonso. Ang mga ilaw nito ay nagpapahiwatig ng yaman at kapangyarihan, ngunit ang pakiramdam ni Lyra ay parang pumapasok siya sa isang kulungan. Paglabas niya ng kotse, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Isang matangkad, payat na figura ang nakatayo sa madilim na bahagi ng hardin, nakatingin sa kawalan. Nang lumingon ito, nagtama ang kanilang mga mata. Isang lalaking may magulong buhok at mga matang kasing lamig ng yelo. Darius Alonso. Ang kanyang asawang may kapansanan na ngayoy nakatitig sa kanya, tila isang mandaragit na handang lumamon. Kinabahan si Lyra. Ito na ba ang simula ng kanyang wakas? Ang pagpasok sa mansyon ng mga Alonso ay parang pagpasok sa ibang mundo. Malaki, matayog, at puno ng hindi mabilang na mga silid na pinalamutian ng mamahaling sining at lumang kasangkapan. Ngunit sa likod ng lahat ng kagandahang iyon, naramdaman ni Lyra ang isang mabigat na katahimikan na parabang ang bawat pader ay may pinipigil na lihim. Ang malamig na tingin ni Darius sa hardin ay nanatili sa kanyang isipan, isang paalala ng kapalaran na kanyang pinili. Maligayang pagdating, Lyra. Bati ni Don Gregorio na may pilit na ngiti sa kanyang labi. Simula ngayon, ito ang iyong tahanan. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang init at sa halip ay nakita ni Lyra ang isang pagtatansya na para bang sinusuri siya. Ipinakilala siya sa ilang miyembro ng pamilya na lahat ay nagbigay sa kanya ng magkakaibang uri ng tingin mula sa pagtataka hanggang sa paghamak. Ngunit ang pinakanakapukaw ng kanyang pansin ay si Tita Elena, ang kapatid ni Don Gregorio. Isang babaeng may matikas na tindig at ngiti na tila laging may itinatago. Oh Lyra, narinig ko ang lahat ng iyong ginawa para sa iyong pamilya. Anya, habang mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Isang tunay na sakripisyo. Sana ay maging masaya ka rito. Ang kanyang boses ay tila banayad, ngunit sa ilalim nito, naramdaman ni Lyra ang isang hindi mapaliwanag na tensyon. Mayroong isang bagay sa mga mata ni Elena na nagpaparamdam sa kanya ng hindi pagtitiwala. Ang kasal nila ni Darius ay mabilis na naganap. Isang simpleng seremonya sa isang maliit na simbahan, walang mga bisita maliban sa pamilya Alonso at mga magulang ni Lyra, na tila nagdadalamhati sa halip na nagdiriwang. Si Darius ay nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, hindi man lang siya tiningnan. Parang isang transaksyon lamang, hindi isang sagradong kasunduan. Matapos ang seremonya, naglakad sila pabalik sa kotse, tahimik at malayo sa isa't isa. Ang singsing sa kanyang daliri ay naramdaman niyang mabigat, parang isang tanikala. Ang mga sumunod na araw ay puno ng katahimikan at pagkabagabag. Si Darius ay bihira niyang makita. Kung sakali mang magkasalubong sila sa pasilyo o sa hapagkainan, tanging isang malamig na magandang umaga o magandang gabi ang lumalabas sa kanyang bibig. Ang mga kasambahay ay nagbubulungan tungkol sa kapansanan ni Darius, sa kung paano siya itinago mula sa mundo. Sinasabi nilang siya ay may problema sa paglalakad at madalas ay nakaupo lamang. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Darius, tila hindi ito sumasalamin sa kanyang mga kilos. Paminsan-minsan, nakikita niya itong mag-isang naglalakad sa hardin, mabilis at walang kahirap-hirap, na parang walang anumang kapansanan. Isang hapon, habang naglilinis si Lyra sa silid-aklatan, narinig niya ang mahinang pag-uusap mula sa likod ng isang nakasarang pinto. Ito ay ang boses ni Don Gregorio
at Tita Elena. Hindi niya sinasadya ang makinig, ngunit ang mga salita ay malinaw na umalingaw-ngaw. Kailangan natin ng Apo Elena at si Lyra ang solusyon, sabi ni Don Gregorio. Ngunit Tito, tugon ni Elena, sigurado ka ba sa kanya? Isang babaeng mula sa probinsya? Baka masira lang ang reputasyon ni Darius. May mas disenteng pwedeng maging asawa si Darius. May pagdududa sa kanyang tinig. Huwag kang mag-alala, Elena. Si Darius ay nasa ilalim ng aking kontrol at kailangan niya ng isang asawa para panatilihin ang ating posisyon. Ang mahalaga ay may tagapagmana, sagot ni Don Gregorio. Napahinto si Lyra. Ang kanilang pag-uusap ay parang isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Siya ay hindi isang tao, kundi isang kasangkapan, isang solusyon sa problema ng pamilya Alonso. Ang sakit ay mas malalim kaysa sa kanyang inaakala. Sumikip ang kanyang dibdib sa galit at hinanakit. Kinagabihan, sa kanilang silid-tulugan, na dalawang magkahiwalay na silid na pinagdugtong ng isang pinto, hindi makatulog si Lyra. Ang kanyang isip ay gulong-gulo sa mga pag-uusap na kanyang narinig at sa misteryosong pag-uugali ni Darius. Bumangon siya at lumapit sa nakasarang pinto na naghihiwalay sa kanilang mga silid. Hinawakan niya ang doorknob, umaasa na makarinig ng kahit anong ingay mula sa kabilang bahagi. Bigla, narinig niya ang isang tunog. Isang ingay na tila may bumagsak na mabigat. Nagulantang si Lyra. Tahimik siyang lumapit sa pinto at dahan-dahang binuksan ito. Ang silid ni Darius ay madilim. Tanging ang ilaw mula sa buwan ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Nandoon si Darius. Nakatayo siya sa bintana, nakatalikod sa kanya. Ang kanyang katawan ay tuwid at walang bahid ng anumang kapansanan. Ang kanyang mga balikat ay malapad, ang kanyang tindig ay malakas. Habang tinitigan niya ito, napansin niya ang isang basag na baso sa sahig. Tila may galit na binasag ito. Biglang lumingon si Darius. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang kanyang mga mata, na sa tuwina ay malamig, ay puno ng galit, hinanakit, at isang matinding sakit. Wala siyang kahit anong kapansanan. Siya ay buo at malakas. Ngunit ang sakit sa kanyang mga mata ay totoo. Mas totoo kaysa sa anumang sakit na inakala ni Lyra na taglay niya. Sa isang iglap, tila nasabi ng kanyang mga mata ang lahat ng hindi nasabi. Walang salita, walang paliwanag. Tanging isang tingin na nagpabagsak sa mundo ni Lyra. Bago pa man siya makapagsalita, tumalikod si Darius at mabilis na lumabas ng silid. Iniwan ang pinto na bahagyang nakabukas. Naiwan si Lyra na nakatayo. Ang kanyang puso ay humahampas ng malakas sa kanyang dibdib. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang lahat ng kanyang paniniwala ay nabura. Ang misteryo ng mansyon ng Alonso ay nagsisimula pa lamang lumabas. At si Darius, ang kanyang asawang may kapansanan, ay hindi ang taong inakala niya. Ang pagtanggap sa katotohanan ay mas masakit kaysa sa kanyang inisip. Ang biyahe papuntang Tagaytay para sa kanilang sapilitang honeymoon ay nababalot ng tensyon. Si Lyra ay nakaupo sa kabilang dulo ng sasakyan, pilit na pinipigilan ang kanyang sarili na sulyapan si Darius. Ang mga salita ni Don Gregorio at Tita Elena ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan at ang tingin ni Darius sa madilim na silid ay hindi mawala sa kanyang alaala. Alam niyang may itinatago at desidido siyang alamin ang buong katotohanan. Pagdating sa villa sa Tagaytay na may tanawin ng Taal Volcano na parang isang larawan, lalong naging malinaw kay Lyra ang pagkukunwari. Ang lugar ay maganda, perpekto para sa isang bagong kasal. Ngunit ang kanilang sitwasyon ay malayo sa perpekto. Si Darius ay tulad pa rin ng dati, tahimik at malayo, mas madalas sa labas ng villa kaysa sa loob. Isang umaga, hindi makatulog si Lyra. 5:00 pa lang
Ngunit may nagtulak sa kanya na bumangon. Narinig niya ang mahihinang yabag mula sa labas. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at sumilip sa bintana. Ang nakita niya ay nagpabagsak sa kanyang hininga. Si Darius ay nasa hardin. Hindi siya nakaupo. Hindi siya nakasandal. Tumatalon siya. Nag-eehersisyo ng malalakas. Ang kanyang mga kalamnan ay umuusli habang siya ay tumatakbo sa paligid ng mga puno. Walang bakas ng kapansanan sa kanyang katawan. Walang pilay, walang kahirapan. Siya ay malakas at maliksi. Ang kanyang mga balikat ay pawisan, ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang bawat galaw ay puno ng lakas. Isang malaking pagtuklas na nagpabilis sa tibok ng puso ni Lyra. Hindi siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan, gulat at galit ang bumalot sa kanya. Kung gayon, isang malaking kasinungalingan ang lahat. Isang malaking palabas. Bakit? Bakit niya kailangang magkunwari? Bakit kailangan ng pamilya Alonso na linlangin ang lahat? Ang kanyang hininga ay humapdi sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang pagkagalit na umakyat mula sa kanyang dibdib. Hindi niya mapigilan. Mabilis siyang bumalik sa kanyang silid at naghintay. Nang bumalik si Darius sa loob, nagkunwari si Lyra na natutulog. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng kanyang pinto. Hindi nagtagal. Bumangon si Lyra at kumatok sa pinto ni Darius. Darius, kailangan nating mag-usap. Sabi niya, ang kanyang tinig ay matigas na nakagulat sa kanya. Nang bumukas ang pinto, nakita niya si Darius na nakabalot lamang sa tuwalya. Ang kanyang buhok ay basa pa. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng kaunting pagkagulat, ngunit mabilis itong napalitan ng pamilyar na malamig na ekspresyon. Ano? Tanong niya. Ang kanyang boses ay walang pahiwatig ng anumang emosyon. Huwag ka nang magkunwari, Darius. Alam ko na ang totoo. Diretsong sabi ni Lyra. Tumitig siya sa mga mata ni Darius, pilit na hinahanap ang kahit anong senyales ng pagkabahala. Nagulat si Darius. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya, ngunit mabilis itong nawala. Anong pinagsasabi mo? Ang kapansanan mo. Alam kong nagpapanggap ka lang. Tumulo ang luha sa mata ni Lyra, kasama ng galit at hinanakit. Nakita kita kanina. Tumakbo ka. Nag-ehersisyo ka. Bakit? Bakit niyo ako niloko? Naging tahimik si Darius, ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi nangangahulugan ng pagtanggi. Sa halip, unti-unting lumabas ang galit sa kanyang muka. At ano ngayon, Lyra? Ngayon alam mo na ang totoo. Masisira na ba ang masaya mong pagpapanggap na asawa? Masaya? Paano ako magiging masaya sa isang kasinungalingan? Ginawa niyo akong tanga. Ginawa niyo akong kasangkapan. Hindi ko maintindihan. Bakit kailangan ninyo ito? Nanginginig ang boses ni Lyra. Sumigaw si Darius. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ginawa ko? Kami. Lyra, ikaw ang pumasok sa kasunduang ito. Ikaw ang pumayag. Sa tingin mo ba, gusto kong ikasal sa isang taong hindi ko kilala? Sa tingin mo ba gusto kong magkunwari ng isang bagay na hindi ako? Mas gusto ko pang mamatay kaysa maging asawa mo. Nagulat si Lyra. Ang mga salita ni Darius ay parang sampal sa kanyang mukha. Kaya pala ganito ka kung makitungo sa akin. Pero bakit? Bakit mo kailangang gawin ang lahat ng ito? Bakit ka nagkunwari? Ano ang dahilan sa likod ng lahat ng ito? Lumapit si Darius. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at sakit. Dahil iyon ang gusto ni Don Gregorio. Dahil hindi niya ako mapapaniwala sa gusto niyang mangyari. Dahil kung hindi ako magkunwari na may kapansanan, pipilitin niya akong pakasalan ang kahit sinong babaeng gusto niya para lang sa negosyo. Para lang sa pangalan ng Alonso. Hindi ka lang ikaw ang biktima dito, Lyra. Ako rin. Nagulat si Lyra. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng isang masakit na pagkaunawa. Si Darius, siya rin pala ay biktima. Ang kanyang matigas na mukha, ang kanyang malamig na pag-uugali, ang kanyang pagpapanggap.
Ito ay isang anyo ng paghihimagsik. Pero, pero bakit hindi mo sinabi? Bakit kailangan nating magkunwari? Tanong ni Lyra. Ang kanyang boses ay humina. Bumuntong hininga si Darius. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga balikat ay bumaba. Dahil walang makikinig. Dahil si Don Gregorio, kapag nagpa siya, ay hindi na mababago. Ito lang ang paraan para makuha ko ang kaunting kontrol sa buhay ko. Para hindi nila ako maipares sa kahit sinong babaeng pwedeng maging susi sa kanilang negosyo. Tinitigan ni Lyra si Darius. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sakit sa likod ng kanyang galit. Nakita niya ang isang taong nakakulong, tulad niya. Naramdaman niya ang isang biglaang koneksyon, isang hindi inaasahang pagkaunawa. Ang kanilang pag-uusap na nagsimula sa isang sigawan ay nagtapos sa isang katahimikan na puno ng pagkaunawa. Ang kanilang mga mata ay nagtama muli. At sa pagkakataong ito, hindi galit o puot ang nakita niya. Nakita niya ang isang refleksyon ng kanyang sariling sakit. Naglakad papalabas si Lyra, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagalit ang kanyang nararamdaman kay Darius. Sa halip, isang halo ng awa at isang hindi inaasahang damdamin ang pumuno sa kanyang puso. Narinig niya ang boses ni Darius mula sa likuran. Ngayon alam mo na ang totoo. Lyra, ano ang gusto mong gawin? Gusto mo bang makipaghiwalay? O ipagpapatuloy mo ang pagpapanggap na asawa para sa pamilya ko? Napahinto si Lyra. Ang tanong ay bumalot sa kanya. Makipaghiwalay? Ngayon na alam niya ang buong katotohanan, ang pagtakas ay hindi na tila isang opsyon. Ngunit ang manatili. Para saan? Para kanino? Sa kanyang puso. Isang bagong laban ang nagsisimula pa lamang. Ang mga salita ni Lyra ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bakit niyo ako niloko? Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang kanyang naramdaman. Galit, frustrasyon, ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroong bahagi ng kanyang sarili ang nakaramdam ng lunas. Sa wakas, mayroong nakakaalam ng kanyang lihim. Hindi na niya kailangang magpanggap. Buong buhay niya ay isang pagpapanggap. Ang kapansanan ay ang kanyang tanging kalasaglaban sa mga plano ng kanyang lolo. Isang paraan upang makakuha ng kaunting kapayapaan mula sa pilit na pagiging perpekto na inaasahan sa kanya. At ngayon, isang babae na halos hindi niya kilala ang nakatuklas ng lahat. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Pinagmasdan niya ang nakasarang pinto na naghihiwalay sa kanilang mga silid. Ang kanyang isip ay gulong-gulo sa halo-halong emosyon. Ang galit ni Lyra ay totoo. Ang kanyang sakit ay totoo. At sa isang kakaibang paraan, ang katotohanan iyon ay nagpaalala sa kanya ng kanyang sariling sakit. Kinabukasan, sinadya ni Darius na iwasan si Lyra. Ngunit sa tuwing magkakasama sila sa hapagkainan, ramdam niya ang presensya nito. Ang kanyang katahimikan ay hindi na isang pagpapanggap, kundi isang pagmamasid. Nakita niya kung paano kumilos si Lyra sa mansyon. Tahimik, masipag, at laging may respeto. Hindi tulad ng inaasahan niya sa isang babaeng sa pilitan niyang pinakasalan. Isang umaga, habang nag-aalmusal, sinubukan niyang suriin ang limitasyon nito. Kumusta, Lyra? Hindi ka ba nahihirapan sa laki ng mansyon? Hindi ka ba sanay sa ganitong karaming tao na naguutos? Tumingin sa kanya si Lyra. Ang kanyang mga mata ay walang takot. Sanay ako sa trabaho, Darius. At kung tungkol sa mga utos, mas sanay ako sa hirap kaysa sa luho. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mayroong matibay na paninindigan sa bawat salita. Nagulat si Darius. Inaasahan niyang magagalit ito o magiging emosyonal. Ngunit nanatili itong kalmado. Parang isang bato na hindi matinag. Isang hindi inaasahang katangian na nagpataka sa kanya. Ilang araw ang lumipas at patuloy niyang inobserbahan si Lyra. Nakita niya kung paano ito makitungo sa mga kasambahay.
may paggalang at malasakit. Isang hapon, nakita niya si Lyra na nag-aalaga kay Manang Berta, ang matandang labandera, na nilagnat. Pinakain niya ito, binigyan ng gamot, at pinaypayan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalasakit. Walang pagpapanggap. Walang kaplastikan. Nakaramdam si Darius ng kakaibang damdamin sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya naramdaman kailanman. Nasanay na siya sa mga babaeng may interes lamang sa kanyang yaman o sa pangalan ng kanyang pamilya. Ngunit si Lyra, hindi siya tulad ng mga ito. Gabi na, nagkaroon ng isang dinner party sa mansyon, isang pagtitipon ng mga Alonzo at kanilang mga kasosyo sa negosyo. Buong pagmamalaki na ipinakilala ni Don Gregorio, si Lyra, bilang bagong asawa ni Darius. Habang naglalakad sila sa gitna ng maraming tao, isang pinsan ni Darius, si Adrian, na kilalang mapanukso ay lumapit. Darius, napakagaling mo talaga. Nakahanap ka ng babae na handang magsakripisyo para sa pamilya. Sabi ni Adrian na may mapanuksong ngiti. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Lyra na puno ng paghamak. Bago pa man makasagot si Lyra, hinawakan ni Darius ang kanyang kamay. Mahigpit. Adrian, mag-ingat ka sa iyong mga sinasabi. Ang kanyang boses ay mababa, puno ng babala. Si Lyra ay aking asawa at hindi ko hahayaan ng sino man na bastusin siya. Nagulat si Lyra. Ang init ng kamay ni Darius ay kumalat sa kanyang braso at ang kanyang mga salita ay nagbigay ng isang hindi inaasahang pakiramdam ng proteksyon. Tumalikod si Adrian na tila nagulat sa reaksyon ni Darius. Nagtama ang mga mata nila ni Lyra. Sa isang iglap, mayroong isang hindi nakikitang koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Isang tahimik na pagkaunawa, isang lihim na alyansa. Tila nasabi ng tingin ni Darius, hindi ka nag-iisa. Sa hapagkainan, napansin ni Darius ang patuloy na pagsulyap ni Tita Elena kay Lyra na tila sinusuri ito. Naalala niya ang mga salitang narinig niya sa kanyang lolo at Tita Elena tungkol sa kailangan niya ng isang asawa at may tagapagmana. Isang kakaibang pakiramdam ng pagkabahala ang bumalot sa kanya. Hindi siya hahayaan na saktan nila si Lyra. Matapos ang hapunan, nagtalo sila ni Lyra tungkol sa kung sino ang maglilinis ng mga baso. Isang maliit na pagtatalo na parang bata, ngunit puno ng kakaibang spark. Ako na ang maglilinis ng baso, Lyra. Wala kang alam sa mga mamahaling baso na ito, sabi ni Darius. Pilit na pinipigilan ang nangiti. Anong wala akong alam? Mas marunong pa akong maglinis ng baso kaysa sayo, sagot ni Lyra, na pilit ding pinipigilan ang pagtawa. Habang inaabot niya ang baso mula sa kamay ni Lyra, nagtama ang kanilang mga daliri. Isang biglaang kuryente ang dumaan sa kanilang mga balat. Pareho silang nagulat. Mabilis na binawi ni Darius ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay humahampas ng malakas. Nag-iwas siya ng tingin. Ang kanyang mukha ay nag-init. Ngunit naramdaman niya ang kakaibang kaba. Ang pakiramdam ng kilig na ngayon lang niya naramdaman. Tumingin si Lyra sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at isang hindi mapaliwanag na damdamin. Ang pagiging asawa ay hindi na lamang isang kasunduan. Ito ay nagsisimula ng maging isang bagay na mas komplikado. Ang kakaibang kuryenteng naramdaman ni Lyra nang magtama ang kanilang mga kamay ni Darius ay nagpakaba sa kanya. Hindi niya inaasahan ang ganoong reaksyon. Ang init ng kanyang balat, ang biglaang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ba ang simula ng isang bagay na hindi niya pinlano? Isang bagay na hindi niya dapat maramdaman? Ang mga sumunod na araw ay naging kakaiba. Ang kanilang mga pagtatalo ni Darius ay hindi na puno ng galit, kundi ng mga pahiwatig ng paghanga. Naghahanap siya ng dahilan para makausap siya kahit sa mga simpleng bagay tulad ng pagpili ng bulaklak para sa vase o kung anong ulam ang ihahanda. Dahan-dahan, nagsimula siyang makita ang ibang bahagi ni Darius
ang lalaking nagtatago sa likod ng pader ng pagkukunwari. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, nakaramdam si Darius ng pagkabagot at nagtanong, "Lyra, bakit ka nagtrabaho sa isang kainan sa probinsya? Hindi ka ba nangangarap ng mas malaki?" Nagulat si Lyra sa tanong. "Ang pangarap ko noon ay matulungan ang pamilya ko, at ang kainan na iyon ang aming buhay. Ang bawat pagkain na inihahanda namin ay puno ng pagmamahal. Ito ay hindi lamang negosyo, Darius. Ito ay aming tahanan." May bahid ng lungkot sa kanyang boses. "Paano naman ikaw? Bakit ka pinipilit ng iyong lolo na magpanggap?" Bumuntong hininga si Darius. "Kasi Lyra, wala akong kalayaan. Buong buhay ko, nakakulong ako sa mga inaasahan ng pamilya. Lahat ng desisyon ko, lahat ng kilos ko, ay kontrolado nila. Ang tanging paraan para magkaroon ako ng kaunting espasyo ay ang magkunwari, ang maging isang may kapansanan upang hindi nila ako maipares sa kung sino-sinong babae para lang sa kanilang negosyo." Narinig mo naman siguro kung gaano kanila kino-question, hindi ba? Ang mga salita ni Darius ay tumagos sa puso ni Lyra. Nakita niya ang kanyang sarili sa kwento ni Darius, ang pagiging biktima ng mga pangyayari, ang pagkawala ng kalayaan. "Mahirap, hindi ba?" Tanong ni Lyra, ang kanyang boses ay malumanay. "Ang pakiramdam na walang kapangyarihan sa sarili mong buhay." "Oo," sagot ni Darius. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lyra ang isang bahagi ng kanyang sarili na naninirahan sa lalaking nasa harapan niya. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang mga magulang, ang pressure ng pagiging tanging tagapagmana, ang pagkawala ng kalayaan. Nagpatuloy siya, "Noong namatay ang aking mga magulang sa isang aksidente, nagbago ang lahat. Mas humigpit ang kontrol ng aking lolo. Minsan, naiisip ko na hindi lang ito aksidente, pero wala naman akong pruweba." Nagulat si Lyra. "Aksidente? Paano namatay ang iyong mga magulang?" Ayon sa kanila, isang aksidente sa kotse. Ngunit may mga detalye na hindi nagtugma. Sabi ni Darius, ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagdududa, parang may itinago. Ang mga salitang yon ay nagpaalala kay Lyra ng pag-uusap ni Don Gregorio at Tita Elena. Nagkaroon siya ng isang masamang pakiramdam. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, hindi mapakali si Lyra. Nagpasya siyang maghanap ng anumang pwedeng magbigay liwanag sa sinabi ni Darius. Habang nagliligpit siya sa lumang study room, nabihag ng kanyang mata ang isang lumang album ng litrato sa likod ng isang bookshelf. Ito ay tila matagal nang hindi nagagalaw. Binuksan niya ang album, mga lumang litrato ni Don Gregorio, ng mga magulang ni Darius, at pati na rin ni Tita Elena. Sa isang pahina, may isang litrato ng mga magulang ni Darius sa isang malaking pagtitipon, ngunit ang mukha ng kanyang ina ay may bahid ng kalungkutan at ang ama naman niya ay nakakunot ang noo. Sa likod ng litrato, may nakasulat na petsa at mayroong date sa litratong yon na kakaiba. Isang araw bago ang aksidente. May bahid ng pagdududa si Lyra. Kung aksidente, bakit tila malungkot ang kanyang mga magulang? Isang hapon, habang naglalakad si Lyra sa hardin, may biglang humawak sa kanyang braso. Si Darius. "Saan ka pupunta?" Tanong niya. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagkaalala. "Magpapahangin lang ako," sagot ni Lyra. "Hindi ka dapat mag-isa. May mga mapanganib sa paligid," sabi ni Darius. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang kanyang mga salita ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Bago pa man siya makasagot, isang nakakabinging tawag mula sa kanyang cellphone ang sumira sa katahimikan. Isang unknown number. Nagulat si Lyra, ngunit sinagot niya ito. "Hello? Ingat ka sa mga Alonzo. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo." Isang boses ng lalaki ang nagsalita, mabilis at pabulong. Lalo na kay Elena. Bago pa man makatanong si Lyra kung sino ito, naputol ang tawag. Nanigas siya sa kinatatayuan.
Tiningnan siya ni Darius. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. "Sino yon?" tanong niya. "Wala. Wrong number," sagot ni Lyra. Pilit nang ngumingiti, ngunit ang kanyang puso ay humahampas ng malakas. Ang takot ay unti-unting kumalat sa kanyang sistema. Si Tita Elena. Ano ang kinalaman niya sa lahat ng ito? At ang tawag na yon, nagpapatunay na mayroon ngang mali. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Darius, lumapit si Lyra sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa mahimbing niyang mukha. Ang lalaking ito na kanyang kinamuhian, ngayon ay nakakaramdam siya ng isang bagay na mas malalim. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang sa pisngi ni Darius. Ang init ng kanyang balat ay nagbigay ng ginhawa. Isang luha ang tumulo mula sa kanyang mata. Alam niyang hindi ito wrong number. Alam niyang may panganib. At ang pakiramdam na ito para kay Darius, ito ay bago. Ngunit kasabay ng damdaming iyon ay ang takot. Ang takot na baka muling maulit ang nakaraan. Ang takot na baka ang pag-asang kanyang naramdaman ay maging isang panibagong sugat sa kanyang puso. Ang kakaibang reaksyon ni Lyra matapos ang tawag ay hindi nakaligtas sa paningin ni Darius. "Wrong number," anya. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagsinungaling. Puno ito ng takot at pagkabahala. Mayroong isang bagay na itinago si Lyra at ang katotohanan iyon ay nagpakulo sa kanyang dugo. Sino ang tumawag? Bakit takot na takot siya? Ang isang hindi inaasahang pakiramdam ng selos ay umusbong sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ito ba ang pag-ibig o pagmamay-ari lang? Mula nang matuklasan ni Lyra ang kanyang pagpapanggap, ang kanilang relasyon ay nagkaroon ng kakaibang dynamic. Ang mga pagtatalo ay nauwi sa malalim na pag-uusap, ang kanilang mga titig ay mas matagal, at ang mga simpleng paghawak ay nagiging isang spark. Ngunit ang pagdududa ni Darius ay nanatili. Ang kanyang pagiging anak ng mayaman ay nagturo sa kanya na mag-ingat. Marami ang interesado sa kanilang yaman at ayaw niyang malinlang muli. Kinabukasan, sinadya niyang lumayo kay Lyra. Pilit na pinipigilan ng kanyang sarili na kausapin siya. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Lyra, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Gusto niyang malaman kung sino ang tumawag. Gusto niyang malaman kung anong lihim ang itinatago nito. Hindi nagtagal, nakahanap siya ng paraan. Habang abala si Lyra sa kusina, kinuha ni Darius ang kanyang cellphone. Mabilis niyang tiningnan ang call history. Isang unknown number. Walang pangalan, walang trace. Ang tanging clue ay ang oras ng tawag. Ngunit ang mabilis na galaw na yon ay nagtanim ng pagdududa sa kanyang puso. Ang kanyang isip ay bumalik sa mga salita ni Lyra tungkol sa kanyang mga magulang. Ang aksidente. Ang kanyang pagdududa ay lumalim. Kung mayroong koneksyon, ano ito? Alam niyang may itinago ang kanyang lolo. At ang pagpasok ni Lyra sa kanilang buhay ay tila nagpalit ng lahat. Nagsimula siyang mag-imbestiga ng palihim. Pinuntahan niya ang silid-aklatan, hinanap ang mga lumang dyaryo at dokumento tungkol sa aksidente. Sa isang lumang dyaryo, nakita niya ang balita tungkol sa aksidente ng kanyang mga magulang. Normal. Ngunit sa likod ng dyaryo, may isang maliit na tala na nakasulat sa kamay ng kanyang ama. Hindi niya ito maintindihan. Isang numero ng telepono at isang pangalan. Elena? Ang kanyang tita Elena. Nagulat si Darius. Nagkaroon sila ni Lyra ng pagkakataong maglakad sa gilid ng lawa ng Taal. Ang hangin ay sariwa at ang tanawin ay napakaganda. Sa kabila ng lahat ng kanilang problema, naramdaman ni Darius ang kapayapaan sa tabi ni Lyra. Nagkaroon sila ng isang matamis na sandali habang magkatabi silang nakaupo, tahimik na pinagmamasdan ng tanawin. Hinawakan ni Darius ang kamay ni Lyra at sa pagkakataong yon, naramdaman niya ang isang bagay na mas malalim pa sa spark. Isang koneksyon
na nagpapakalma sa kanyang gulong-gulo na isip. Ngunit ang katahimikan ay naputol. Dumating ang isang tawag sa cellphone ni Darius, si Don Gregorio. Darius, kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Bumalik kayo sa mansyon. May mahalaga akong sasabihin sa inyo. Ang boses ni Don Gregorio ay matigas at puno ng awtoridad. Nang makabalik sila sa mansyon, sinalubong sila ni Don Gregorio at Tita Elena sa living room. Ang kanilang mga muka ay seryoso. Darius, Lyra, may desisyon akong ginawa. Simula ni Don Gregorio. Para sa ikabubuti ng pamilya Alonso at sa hinaharap ng ating negosyo, kailangan mong pakasalan si Sofia Montemayor. Nagulantang si Lyra. Ang kanyang muka ay namutla. Tumingin siya kay Darius. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at sakit. Ngunit si Darius, sa pagkakataong ito ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Don Gregorio. Sofia Montemayor, bakit? Ang kanyang pamilya ay may koneksyon sa politika. Magandang oportunidad ito para sa atin. Ito ay para sa ating legacy, Darius, sabi ni Don Gregorio. Hindi ko gagawin iyon, Lolo. Sagot ni Darius, ang kanyang boses ay matigas. Darius, huwag kang sumuway. Ikaw ang tagapagmana. Sigaw ni Don Gregorio. Hindi ko hahayaan ang sino man na kontrolin ang buhay ko, Lolo. Hindi na ngayon, sabi ni Darius. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tita Elena na may isang matalim na tingin. Sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang pangalang Elena sa tala ng kanyang ama. Nagdududa siya. Habang nagtatalo sila, sinadya ni Darius na itapat ang kanyang pandinig sa pag-uusap ni Tita Elena sa kanyang cellphone. Oo, magagawa ko. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam. Si Lyra ay madaling linlangin. Ang mga salita ay tila bumulong lamang, ngunit malinaw na narinig ni Darius. Nagulantang siya. Si Tita Elena? Naramdaman ni Darius ang pagdududa at galit. Nagtagal pa ang pagtatalo, ngunit nanindigan si Darius sa kanyang desisyon. Hindi niya hahayaan na maikasal siya sa ibang babae. Hindi na ngayon. Hindi na ngayon na nakahanap na siya ng isang bagay na totoo sa piling ni Lyra. Matapos ang mainit na pagtatalo, umalis si Don Gregorio at Tita Elena na may mga galit na mukha. Naiwan si Darius at Lyra na magkasama. Ngunit ang tingin ni Lyra sa kanya ay puno ng pagdududa. Kaya mo akong iwan, sabi ni Darius. Ang kanyang tinig ay mahina. Kung iyon ang gusto mo. Tumingin sa kanya si Lyra. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Hindi ko maintindihan. Bakit mo yan ginagawa? Hindi niya alam kung anong gagawin. Ang pagmamahal ay nagsisimula palang mamuo. Ngunit ang pagdududa ay mas malakas. Nakaramdam si Darius ng biglaang takot. Takot na mawala si Lyra. Ngunit hindi niya masabi ang lahat ng kanyang natuklasan tungkol kay Tita Elena. Hindi pa. Hindi pa niya kayang ilagay sa panganib si Lyra. Isang lihim na pakana. Isang pangalan. Elena. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ay konektado sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. At sa pagdating ni Lyra, hindi na niya hahayaan ang sinuman na manipulahin siya. Lalaban siya para sa kanyang mga magulang at para kay Lyra. Ang mga salita ni Don Gregorio tungkol sa kasal ni Darius kay Sofia Montemayor ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Lyra. Ang pakiramdam ng sakit ay bumalot sa kanya, kasabay ng pamilyar na takot na muling maiwan. Hindi niya inakala na ganoon na lang kabilis niyang makakaramdam ng sakit sa puso. Ngunit ang pagdududa ay mas matindi pa sa sakit. Bakit ganoon kadali? Para sa kanila, nakalimutan ang kanyang presensya. Ang mga mata ni Tita Elena ay laging nakatingin sa kanya, puno ng paghatol. Sa bawat salita niya, naramdaman ni Lyra ang pressure na hindi niya kailanman naramdaman. Tila ang kanyang bawat galaw ay sinusuri. Bawat salita ay sinusuri. Hindi siya nabibilang dito. Ito ang kanilang ipinaparamdam sa kanya. Isang umaga, habang nag-aalmusal, sinadya ni Tita Elena na lapitan si Lyra.
Lyra, narinig ko ang iyong nakaraan. Mahirap, hindi ba? Ang mawalan ng lahat at ang umasa sa isang tao na iiwan ka rin. Ang kanyang boses ay tila may simpatiya, ngunit ang mga mata niya ay may kinang ng panunokso. Napahinto si Lyra. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Tanong niya. Ang kanyang puso ay humahampas ng malakas. Ang tanging nakakaalam ng tungkol kay Miguel ay ang kanyang mga magulang at si Darius. Maliit lang ang mundo, Lyra, at ang mga Alonso ay may mahabang kamay. Ngumiti si Tita Elena. Ang past mo ay isang bukas na libro. Tiyak na alam din ni Darius ang lahat, hindi ba? Ang mga salitang yon ay parang lason na kumalat sa kanyang sistema. Alam din ni Darius? Kung gayon, ginamit niya ang kanyang kahinaan laban sa kanya. Ang lahat ng pagtitiwala na nagsimula pa lamang mamuo ay biglang nawala. Naramdaman niya ang sakit ng pagtataksil. Kinagabihan, nakatanggap siya ng isang email. Galing ito sa isang anonymous source. Nakakita siya ng mga lumang screenshot ng pag-uusap sa social media sa pagitan ni Tita Elena at isang taong nagngangalang Miguel Santos. Ang petsa ng mga pag-uusap ay mga linggo bago umalis si Miguel sa Batangas. Ang nilalaman, si Tita Elena ay nag-aalok kay Miguel ng malaking halaga ng pera kapalit ng pag-iwan kay Lyra at pag-alis ng Batangas. Siguraduhin mong hindi ka na babalik. Kailangan kong tiyakin na walang hadlang sa plano ng pamilya Alonso. Napahinto si Lyra. Ang mga letra ay lumabos sa kanyang paningin. Si Tita Elena? Ang lahat ng nangyari sa kanya, ang kanyang heartbreak kay Miguel, ang kanyang pagkawala ng tiwala sa pag-ibig, konektado sa mga Alonso, at konektado kay Tita Elena? Ang galit ay umakyat mula sa kanyang tiyan. Ginamit siya. Ginawa siyang isang chess piece sa kanilang laro ng kapangyarihan. Nang gabing iyon, nagkaroon ng matinding pagtatalo si Lyra at Darius. Hinarap niya si Darius sa silid tulugan. Alam mo ba ang lahat ng ito? Alam mo ba ang tungkol kay Miguel at kay Tita Elena? Alam mo ba kung paano niya sinira ang buhay ko? Tanong ni Lyra. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Napahinto si Darius. Ang kanyang muka ay seryoso. Lyra, kailangan mong pakinggan ako. Mayroon akong iniimbestigahan. Kailangan kong malaman ang totoo. Ang totoo? Ang totoo ay ginawa ninyo akong tanga. Ginawa ninyo akong biktima. Gusto niyo lang na sumunod ako sa lahat ng utos niyo. Sumigaw si Lyra. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. At ngayon, gusto mong pakasalan ng ibang babae para lang sa kapangyarihan? Para lang sa negosyo? Ganoon ka ba kadaling makalimot sa lahat ng pinagsamahan natin? Hindi, Lyra. Hindi ganoon. Hindi ko kayang kalimutan ka. Ikaw ang aking... Nag-atubili si Darius. Hindi niya kayang sabihin sa kanya ang lahat ng kanyang natuklasan tungkol kay Tita Elena. Hindi pa. Hindi pa niya kayang ilagay sa panganib si Lyra sa ganoong paraan. Ang kanyang pag-atubili ay nagpatibay sa paniniwala ni Lyra. Kahit kailan, hindi ka nagbago, Darius. Pareho lang kayo ng pamilya mo. Ang kapangyarihan at pera ang mahalaga sa inyo. Ako, wala ako. Tumalikod siya, ang kanyang puso ay duguan. Kung ganoon ang gusto mo, sige. Pakasalan mo si Sofia Montemayor. Napuno ng sakit ang mga mata ni Darius. Lyra, hindi ako magpapakasal sa kanya. Hindi ko gagawin yon. Ngunit huli na. Ang mga salita ni Lyra ay lumabas na sa kanyang bibig. Ang kanyang pagdududa, ang kanyang takot, ang kanyang galit, lahat ay naghalo. Naramdaman niya ang isang matinding sakit, isang betrayal na mas masakit pa kaysa sa kanyang inaakala. Huli na ang lahat. Ang kanilang pag-ibig na nagsisimula pa lamang mamuo ay tila nasira ng isang malaking kasinungalingan. Wala na siyang tiwala, wala na siyang pag-asa.
Ang mga salita ni Lyra ay tila isang sumpa na bumalik sa kanya. Pakaalan mo, si Sofia Montemayor. Ang kanyang puso ay humahampas ng malakas, hindi sa galit, kundi sa isang matinding sakit. Ang mga patak ng luha ay umagos mula sa kanyang mga mata, maligamgam at maalat, habang nakatayo siya sa harap ni Darius na may mukhang puno ng pagkabigla at hinanakit. Ang kanyang pag-atubili, ang kanyang katahimikan, ay isang kumpirmasyon. Pinili niya ang kapangyarihan. Pinili niya ang kanyang pamilya. Hindi siya. Nagmamadali siya ng lumabas ng silid. Ang kanyang mga paa ay halos hindi makatapak sa sahig. Ang bawat hakbang ay isang kirot sa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang butas sa kanyang dibdib na tila may bahagi ng kanyang kaluluwa ang nawala. Ang lahat ng pag-asa, lahat ng bagong damdamin na nagsimula pa lamang mamuo sa kanya ay tuluyan ng winasak. Pumasok siya sa kanyang silid. Ang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang isang maliit na maleta. Hindi na niya kayang manatili rito. Hindi na niya kayang makita ang mukha ni Darius, ang kanyang mapait na paalala ng pagtataksil, ang mga alaala ng kanilang mga tawa, ng kanilang mga pag-uusap, ng kanyang pagprotekta sa kanya, ay nagmistulang mga tinik na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang email mula sa anonymous source na naglalaman ng mga screenshot ng pag-uusap ni Tita Elena at Miguel. Ito ang huling patunay. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng panlilinlang ay nagmula sa pamilya Alonzo. At si Darius, isa lang siyang bahagi nito. Umupo siya sa kama, pilit na pinipigilan ang hikbi. Kumuha siya ng isang papel at ballpen. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nagsusulat. Darius, siguro nga isa lang akong kasangkapan sa inyong laro. Siguro nga, ang pag-ibig ay isang karangyaan na hindi para sa akin. Akala ko, sa piling mo, makakatagpo ako ng kapayapaan, ng isang tunay na tahanan. Ngunit nagkamali ako. Ang lahat ng pinagsamahan natin ay tila isang malaking kasinungalingan. Nalaman ko ang lahat. Ang pag-uusap ni Tita Elena kay Miguel. Ang lahat ng panlilinlang para lang maikasal ako sa'yo. At ngayon, pipiliin mo ang kapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ko na kayang manatili sa isang lugar kung saan ako ay isang biktima lamang. Hindi ko na kaya ang kasinungalingan. Sana ay maging masaya ka sa kapangyarihan at sa posisyon na pinili mo. Paalam. Lira matapos isulat ang liham, dahan-dahan niyang inilagay ito sa ibabaw ng kanyang unan. Kinuha niya ang kaunting damit, ang kanyang cellphone at ang kanyang bag. Tiningnan niya ang silid sa huling pagkakataon. Walang bakas ng kanya. Walang bakas ng pag-ibig na nagkaroon ng pagkakataon. 12:00 ng hating gabi. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas sa labas. Parang umiiyak ang kalangitan kasama niya. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Ang kanyang mga paa ay halos hindi nakagagawa ng tunog. Ang bawat hakbang ay parang isang pagtakas mula sa isang bangungot. Ang malaking mansyon ay tahimik. Ang mga ilaw ay ipatay. Tanging ang tunog ng kanyang paghinga at ang patak ng ulan ang maririnig. Nang makarating siya sa pintuan, nilingon niya ang mansyon sa huling pagkakataon. Isang lugar na nagbigay sa kanya ng pag-asa at sakit. Ngayon, isang kulungan na kanyang nilalabasan. Lumabas siya ng mansyon. Ang kanyang katawan ay nabasa sa ulan, ngunit hindi niya alintana. Tumawag siya ng isang taxi, ang kanyang tinig ay nanginginig. Sa bus terminal po, papuntang Batangas. Habang papalayo ang taxi, sumulyap siya sa bintana. Ang mansyon ng mga Alonzo ay unti-unting lumiliit sa dilim, parang isang malaking anino. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Ang kanyang puso ay durog na durog. All is lost. Samantala, matapos ang kanilang pagtatalo, hindi rin makatulog si Darius. Pinagsisisihan niya ang kanyang pag-atubili. Gusto niyang habulin si Lyra, ngunit alam niyang kailangan niya munang ayusin ang lahat.
Alam niyang kailangan niyang patunayan ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagkilos, hindi lamang sa salita. Nagpasya siyang pumunta sa silid ni Lyra. Kakatuksa na siya. Ngunit nakita niya ang bahagyang bukas na pinto. Pumasok siya. Ang silid ay madilim at tahimik. Ngunit ang kanyang puso ay biglang bumilis. Wala si Lyra. Nakita niya ang nakatiklop na liham sa ibabaw ng unan. Nang mabasa niya ang kanyang pangalan, mabilis niyang binuksan ito. Ang bawat salita ay tumusok sa kanyang puso, parang 1,000 patalim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga akusasyon ni Lyra. Ang email, ang pag-uusap ni Tita Elena at Miguel, ang lahat ng kanyang natuklasan ay konektado. At huli na ang lahat. Sumigaw si Darius, ang kanyang boses ay puno ng sakit at kawalan. Lumabas siya ng silid, tumakbo sa hagdan, patungo sa pintuan. Ang ulan ay bumubuhos pa rin. Lumabas siya sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anino ni Lyra. Lyra! Lyra! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nalulunod sa tunog ng ulan. Ngunit walang sumagot. Nawala na siya. Napaupo si Darius sa sahig, sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang sakit ay hindi mailarawan. Nawala na siya. Ang babaeng nagturo sa kanya ng tunay na pagmamahal ay nawala na. Ang email ni Lyra ay nagpapatunay na tama ang kanyang hinala. At ang lahat ay dahil sa kanya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang anonymous message. Ang totoo tungkol sa pagkamatay ng iyong mga magulang ay nasa kamay ni Elena. Huwag kang magtiwala sa sinuman. Napahinto si Darius. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Lyra ay tama. Si Tita Elena. Ang email ni Lyra ay nagkumpirma ng lahat. Ito na ang huling hantungan. Hindi na niya hahayaan ang sinuman na saktan si Lyra. Hindi na niya hahayaan na manalo ang kasinungalingan. Wala na siyang mawawala. Ang kanyang puso ay puno ng galit at determination. Ang mga salita sa liham ni Lyra ay bumalot kay Darius at ang anonymous message ay tila isang malakas na dagok sa kanya. Nawala na si Lyra, ang babaeng nagbigay kulay sa kanyang buhay, ang babaeng nagturo sa kanya ng kahulugan, ng tunay na pagmamahal, ay umalis na. Ngunit kasama ng matinding sakit, isang bagong apoy ang umalab sa kanyang dibdib. Ang galit at determinasyon. Wala na siyang mawawala. Oras na para ibunyag ang lahat ng kasinungalingan. Kinaumagahan, agad na hinarap ni Darius si Don Gregorio. Pumasok siya sa silid ng kanyang lolo na may mukhang seryoso at puno ng puot. Lolo, kailangan nating mag-usap ngayon na. Darius, anong nangyayari sa'yo? Nasaan si Lyra? Tanong ni Don Gregorio. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Wala na siya, Lolo. Umalis na siya. At kasalanan niyo iyon. Sagot ni Darius. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pait. At ngayon, oras na para lumabas ang lahat ng katotohanan. Ibinigay ni Darius kay Don Gregorio ang screenshot ng email mula sa anonymous source at ang lumang tala ng kanyang ama na may pangalang Elena. Lolo, nalaman ko na ang tungkol sa mga magulang ko. Hindi ito aksidente, hindi ba? May alam kayo at itinago nyo. Nagulantang si Don Gregorio. Ang kanyang mukha ay namutla. Darius, anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Huwag niyo akong lokohin, Lolo. Alam kong may kinalaman si Elena sa lahat ng ito. At alam ko na kaya niyo ako pinipilit na pakasalan si Lyra ay para lang protektahan ang legacy ng pamilya. Para lang takpan ang mga lihim niyo. Sumigaw si Darius. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Huminto si Don Gregorio. Ang kanyang balikat ay bumaba. At sa isang iglap, tila tumanda siya ng ilang taon. Darius, may mga bagay na hindi mo maintindihan. Ginawa ko lang ito para protektahan ka. Para protektahan ang pamilya. Protektahan ako. Sa pamamagitan ng pagsira ng buhay ko.
Sa pamamagitan ng pagpapanggap at pagtatago ng katotohanan, hindi ko maintindihan ano ang totoo. Bumuntong hininga si Don Gregorio. At dahan-dahan, nagsimula siyang magkwento tungkol sa isang business rivalry na naging personal. Tungkol sa isang kalaban na handang gawin ang lahat para pabagsakin ang mga Alonso at kung paano na-involved si Elena na tila ay may sariling motibo. Ang aksidente ng mga magulang ni Darius ay hindi sinasadya, ngunit mayroong mga ebidensya na itinago at binago para protektahan ang pangalan ng pamilya at si Elena ang naging kasabwat. Ang totoo, Darius, sabi ni Don Gregorio, ang kanyang tinig ay mahina. Si Elena ay nagamit lang sa mga plano, ngunit may sarili siyang ambisyon. Gusto niya ang posisyon mo. Gusto niyang maging siya ang susunod na pinuno ng Alonso Corporation at ginamit niya ang lahat, pati na ang pagdating ni Lyra, para makamit ang kanyang gusto. Nagulantang si Darius. Ang lahat ay konektado. Ang email ni Lyra, ang tawag sa cellphone ni Lyra, ang pag-uusap ni Elena kay Miguel. Ang lahat ay isang malaking scheme. Kung ganoon, sabi ni Darius, ang kanyang boses ay matigas at puno ng determinasyon. Oras na para ibunyag ang lahat. Agad siyang nagpatawag ng emergency board meeting ng Alonso Corporation. Ang lahat ng miyembro ng board ay naroon, kasama na si Tita Elena, na may pilit ng ngiti sa kanyang labi. Nakatayo si Darius sa harap ng lahat. Ang kanyang muka ay seryoso, walang bakas ng emosyon. Minamahal kong mga miyembro ng board, nagpatawag ako ng meeting na ito para magkaroon ng isang mahalagang anunsyo. Tumingin siya kay Don Gregorio na nakaupo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Pagkatapos, tumingin siya kay Tita Elena. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ako, si Darius Alonso, ay formal na tumatanggi sa posisyon bilang susunod na CEO ng Alonso Corporation. Nagulantang ang lahat. Nagbulungan ang mga miyembro ng board. Tila nagalit si Don Gregorio. Si Tita Elena naman ay nagulat. Ngunit may bahid ng panalo sa kanyang mga mata. Darius, anong pinagsasabi mo? Ito ay isang joke, hindi ba? Tanong ni Tita Elena. Pilit na pinipigilan ang nangiti. Hindi ito joke, Elena. Sagot ni Darius. Ang kanyang boses ay malamig. Ginagawa ko ito para sa isang dahilan, upang ibunyag ang lahat ng kasinungalingan at panlilinlang na bumalot sa pamilya Alonso. Ang pagkamatay ng aking mga magulang ay hindi isang simpleng aksidente. At ang lahat ng panlilinlang na ito ay may kinalaman sa isang tao na kasama natin ngayon. Ikaw, Tita Elena. Nagulantang ang lahat. Nagkaroon ng bulungan. Nagalit si Tita Elena. Anong pinagsasabi mo, Darius? Binibigyan ka lang ng false accusations. May pruweba ako, Tita Elena, sabi ni Darius. Pruweba na ikaw ang nasa likod ng pagpapaalis kay Miguel, ang dating kasintahan ni Lyra. Pruweba na ikaw ang nagtatago ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng aking mga magulang. At pruweba na ikaw ang nagmamanipula kay Lolo para lang makamit ang iyong ambisyon. Ipinakita ni Darius ang screenshot ng email at ang lumang tala ng kanyang ama. Ang mga ebidensya ay hindi matatawaran. Ang mukha ni Tita Elena ay namutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Si Don Gregorio naman ay napayuko, puno ng hiya. Ang Alonso Corporation ay hindi dapat itayo sa kasinungalingan at panlilinlang, sabi ni Darius. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa silid. At ang pag-ibig ko para kay Lyra ay hindi isang kasunduan na inayos ng pamilya. Ito ay isang pagpili. Isang pagpili na handa kong ipaglaban. Kahit na ibig sabihin nito ay kailangan kong talikuran ang lahat ng ito. Tinalikuran ni Darius ang board. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa labas ng bintana, kung saan bumubuhos ang ulan. Ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Kailangan niyang hanapin si Lyra.
Kailangan niyang ayusin ang lahat. Ang Batangas, ang lugar na minsan ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan at kaligayahan, ngayon ay puno ng pait. Umupo si Lyra sa lumang bangko sa labas ng kanilang bahay, pinagmamasdan ng bumubuhos na ulan. Ang bawat patak ay parang isang luha, sumasalamin sa sakit na nararamdaman niya. Ang kanyang puso ay sugatan at ang kanyang isip ay gulong-gulo. Akala niya, sa paglayo sa mansyon ng mga Alonso, makakatagpo siya ng lunas, ngunit ang sakit ay mas matindi pa. Ang mga balita tungkol sa Alonso Corporation ay kumalat ng mabilis, kahit sa probinsya. Napanood niya sa telebisyon ang mga news report tungkol sa iskandalo, ang pagtanggi ni Darius sa posisyon ng CEO, at ang mga allegations laban kay Tita Elena. Nagulat si Lyra. Hindi niya inakala na mangyayari ang lahat ng yon. Si Darius, ginawa niya ang lahat ng yon para sa kanya. Ang kanyang puso ay humahampas ng malakas. Ang mga pagdududa ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Kung ang lahat ng yon ay totoo, kung ipinaglaban nga siya ni Darius, kung ganoon siya kaimportante sa kanya, bakit siya umalis? Bakit hindi siya nakinig? Ang ulan ay lalong lumakas, ang hangin ay lumamig. Naramdaman ni Lyra ang biglaang pagkabahala. Pinagsisisihan niya ang kanyang pagmamadali, ang kanyang galit na nagtulak sa kanya na umalis nang hindi nakikinig sa paliwanag ni Darius. Biglang, may isang anino ang tumayo sa kanyang harapan. Isang lalaki, basang-basa sa ulan, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, pagod, at isang matinding pagnanais. Si Darius. Nagulantang si Lyra. Hindi niya inakala na susundan siya nito. Hindi niya inakala na darating ito. Tumayo siya, ang kanyang katawan ay nanginginig. Lyra! Ang boses ni Darius ay basag, puno ng emosyon. Lumuhod siya sa harap niya, sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga tuhod ay lumubog sa putik. Patawarin mo ako, Lyra. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Napuno ng luha ang mga mata ni Lyra. Darius, bakit ka nandito? Bakit ka ginagawa ito? Dahil mahal kita, Lyra. Sagot ni Darius. Ang kanyang boses ay nanginginig. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Nalaman ko ang lahat. Ang pag-uusap ni Tita Elena kay Miguel. Ang kanyang mga plano. Ang lahat. Ginawa ko ang lahat ng ito para lang protektahan ka. Para lang ibunyag ang lahat ng kasinungalingan. Hindi ako magpapakasal kay Sofia Montemayor. Hinding-hindi. Nagpakita siya ng mga documents, mga screenshot, mga tala na nagpapatunay sa kanyang mga sinabi. Ang lahat ng proof na nakuha niya. Tinitigan ni Lyra ang mga ebidensya, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay biglang nawala. Ang sakit ay napalitan ng pagkaunawa. At pagkatapos, pagmamahal. Ang kanyang Darius, ipinaglaban siya nito. Iniwan niya ang lahat para sa kanya. Darius, bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Ikaw ang aking tahanan, Lyra. Ikaw lang. Wala akong pakialam sa Alonso Corporation, sa yaman, sa kapangyarihan. Wala akong pakialam sa kahit ano, maliban sa'yo. Sabi ni Darius, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Mangyaring bumalik ka sa akin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, hindi ko nahahayaan na masaktan ka pa. Aalagaan kita. Mamahalin kita. Ikaw lang. Ang mga salita ni Darius ay tumagos sa kanyang puso. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng hinanakit ay biglang nawala. Ang tanging nararamdaman niya ay pagmamahal. Isang pagmamahal na mas matindi pa kaysa sa kanyang inaakala. Bumagsak si Lyra sa kanyang harapan, sa gitna ng ulan, at niyakap niya si Darius ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay naghalo sa tubig ulan. Ang kanyang hikbi ay umalingaw-ngaw sa gitna ng tunog ng hangin. Darius,
Pinagsisisihan ko. Pinagsisisihan ko na hindi ako nakinig. Mahal din kita. Mahal na mahal kita. Niyakap din siya ni Darius ng mahigpit. Tila ayaw nang bumitaw. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang likod. Sa gitna ng bumubuhos na ulan, natagpuan nila ang kanilang tahanan sa isa't isa. Ang lahat ng sakit at paghihirap ay tila nawala. Ang tanging natira ay pag-ibig. Dahan-dahang inangat ni Darius ang mukha ni Lyra. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hinawakan niya ang pisngi nito at dahan-dahang hinalikan ang kanyang mga labi. Isang halik na puno ng pagsisisi, pag-asa at walang hanggang pag-ibig. Isang halik na nagtatapos sa lahat ng sakit at nagsisimula ng lahat ng bago. Hindi kita pakakawalan, Lyra. Kailangan kita. Bulong ni Darius. Ang kanyang hininga ay mainit sa leeg ni Lyra. Mahal na mahal kita. Ikaw lang. Ang ulan ay huminto na at ang araw ay sumikat muli, tila sumasalamin sa bagong simula ng buhay ni Lyra at Darius. Matapos ang lahat ng mga pagsubok at paghihirap, natagpuan nila ang kapayapaan sa piling ng isa't isa sa simpleng tahanan ni Lyra sa Batangas. Ang pag-ibig na nagsimula sa isang kasunduan ay naging isang matibay na pundasyon, bunga ng mga pagpili at sakripisyo. Ang desisyon ni Darius na talikuran ang lahat ng yaman at kapangyarihan ng pamilya Alonzo ay nagulat sa marami. Ngunit para sa kanya, ito ang tanging paraan upang lubusan siyang makalaya at maipagtanggol ang kanyang pag-ibig kay Lyra. Ginawa niya ang lahat para ibalik ang katarungan para sa pagkamatay ng kanyang mga magulang at si Tita Elena ay nahaharap sa mga kasong kriminal at legal. Si Don Gregorio naman, sa huli, ay nagpakita ng pagsisisi. Pinili niya ang kanyang apo at kahit hindi niya pinilit si Darius na bumalik, sinuportahan niya ang desisyon nito. Magkasama sina Lyra at Darius na nagsimulang muling itayo ang lumang kainan ng pamilya Manlapas. Ang bawat pako na ipinupukpok nila, ang bawat piraso ng kahoy na inaayos nila ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Si Darius, na dating nakasanayan ng marangyang buhay, ay natutong magpako, magpinta at magluto. Nakahanap siya ng tunay na kaligayahan sa simpleng buhay sa piling ni Lyra. Isang hapon, habang abala si Lyra sa kusina, may biglang humawak sa kanyang bewang. Si Darius, ang sarap naman ng amoy nito, ang asawa ko talaga. Ang galing magluto. Bulong niya sa kanyang tenga. Ngumiti si Lyra. Hindi lang ako ang nagluluto. Ikaw din, hindi ba? Ang galing mo nang mag-ihaw ng isda. Niyakap siya ni Darius ng mahigpit. Salamat, Lyra. Sa'yo natutunan ko ang kahulugan ng tunay na kaligayahan, hindi sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal. Dumating sina Mang Tonyo at Aling Nena, ang mga magulang ni Lyra, na may dalang mga gulay mula sa kanilang taniman. Masaya silang nakita ang kanilang anak na masaya at tinanggap nila si Darius ng buong puso. Ang pamilya Alonzo ay naiwan sa likod, ngunit isang bagong pamilya ang nabuo. Puno ng pagmamahalan at paggalang. Isang araw, habang naglilinis si Lyra, nakaramdam siya ng pagkahilo. Hindi ito ang unang pagkakataon. Mayroon siyang napansin na kakaiba sa kanyang katawan nitong mga nakaraang linggo. Kinabukasan, pumunta siya sa doktor. At doon, naririnig niya ang balitang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Pag-uwi niya sa bahay, nandoon si Darius, nag-aayos ng mga upuan sa kainan. Lumapit siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Darius, bulong niya. Lumingon si Darius, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal. Bakit, Lyra? May problema ba? Ngumiti si Lyra. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Hinawakan niya ang kamay ni Darius at dahan-dahang inilagay sa kanyang tiyan. Magiging tatay ka na. Nanlaki ang mga mata ni Darius. Napahinto siya. At pagkatapos ay sumigaw sa tuwa. Niyakap niya si Lyra ng mahigpit. Inikot-ikot siya sa ere. Ang kanyang mga luha ay naghalo sa mga luha ni Lyra.
Talaga? Magkakaroon tayo ng baby? Lyra, ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Nagyakap sila ng matagal. Ang kanilang mga puso ay puno ng kagalakan. Ang kanilang pag-ibig na nagsimula sa isang sapilitang kasunduan ay nagbunga ng isang bagong buhay. Isang patunay na minsan, ang pag-ibig ay hindi lamang nakaplano, kundi isang pagpili na ginagawa sa bawat araw, sa bawat pagsubok, sa bawat sakripisyo. Ang kainan ay muling nabuhay, mas masigla kaysa dati. Ang mga tawanan ng mga magkakapamilya, ang halimuyak ng masarap na pagkain, at ang pagmamahalan ni Lyra at Darius ay pumuno sa bawat sulok. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng kainan, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa dagat, hinawakan ni Darius ang kamay ni Lyra. Lyra naman ay dahan-dahang hinaplos ang kanyang tiyan. Ang kanilang anak ay darating na. Salamat, Lyra, bulong ni Darius. Salamat sa lahat. Ikaw ang aking tahanan. Mahal na mahal kita. Ngumiti si Lyra. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Mahal na mahal din kita, Darius. Tayo ang bahay na puno ng pag-ibig. Ang kanilang mga puso ay nagsama sa isang pag-ibig na nagpapatunay na ang pagpili ay mas malakas kaysa sa kapalaran at ang katotohanan ay laging mananaig. At dito nagtatapos ang kwento ni Lyra at Darius, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pagtuklas, at walang hanggang pag-ibig. Sa inyong lahat na sumubaybay sa bawat kabanata ng huling sakripisyo ng Batangas, buong puso akong nagpapasalamat. Ang inyong pakikinig at pagdamay ay ang pinakamalaking inspirasyon sa akin bilang isang manunulat. Ang bawat pahina, bawat salita, ay nilikha mula sa puso. Pilit na inilalabas ang mga damdaming naramdaman ni Lyra at Darius. May mga oras na kasama rin akong ngumiti, umiyak, at umasa para sa kanilang dalawa na para bang sila ay tunay na nabuhay sa aking harapan. Sa pamamagitan ng kanilang kwento, nais kong ibahagi ang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakaplano o nakatakda. Ito ay isang matapang na pagpili, isang desisyon na ipaglaban ang taong pinili ng iyong puso, kahit gaano pa kahirap ang mga pagsubok. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, pag-unawa, at paghahanap ng lakas sa gitna ng kahinaan. Naway ang kwento ni Lyra at Darius ay nagbigay sa inyo ng pag-asa na sa bawat kasinungalingan, laging may katotohanan na magpapalaya. At sa bawat sakit, may pag-ibig na magpapagaling. Sila ay nagpatunay na ang tahanan ay hindi isang lugar, kundi isang tao, ang taong handang ibigay ang lahat para sa iyo. Maraming salamat muli sa inyong paglalakbay na kasama ako. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwento. Ano ang inyong natutunan? Ano ang nagpaiyak o nagpangiti sa inyo? Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento, naway ang pag-ibig ay maging gabay sa inyong lahat.